Ang Huayna Picchu, ang matayog na bundok sa likod ng Machu Picchu, ay puno ng misteryo, panganib, at malalim na kahalagahang kultural. Kilala bilang Bagong Bundok o Batang Bundok sa wikang Quechua, ang Huayna Picchu ay may taas na 2,667 metro mula sa antas ng dagat at tinatanaw nito ang tanyag na Inca Citadel, na napapaligiran ng Ilog Urubamba. Isa sa mga pinakakapanapanabik na aspeto ng Huayna Picchu ay ang reputasyon nito bilang lokasyon ng tinatawag na Hagdan ng Kamatayan, isang mapanganib na hagdang bato na inukit ng mga Inca. Pinaniniwalaang itinayo ang mga hagdang ito para sa depensa, upang ang tanging pinakamatatapang at maliksi lamang ang makakaakyat at makakapagtanggol sa kuta laban sa mga mananakop. May mga teorya ring nagsasabing ang mga hagdang ito ay maaaring patungo sa isang obserbatoryong celestial o kaya ay nagsilbing sagradong taguan para sa mga mataas na pari na lalong nagpapalalim sa misteryo ng bundok na ito. Nagsilbi rin ang Huayna Picchu bilang sentro ng pagmamanman para sa Machu Picchu, estratehikong inilagay upang magbigay babala sa mga Inca sakaling may banta mula sa mga kalapit na kultura. Mula sa tuktok, matatanaw ang napakagandang tanawin ng Machu Picchu, ang Ilog Urubamba na 400 metro ang lalim sa ibaba, at ang kalapit na Temple of the Moon, isang seremonyal na kuweba na may pinong Inca stonework na pinaniniwalaang pinaglagyan ng mga mummy. Ang Huayna Picchu ay hindi lamang isang likas na tanawin kundi isang mahalagang bahagi ng kasaysayan at espiritualidad ng mga Inca, na patuloy na nagbibigay inspirasyon at pagkamangha sa mga bumibisita rito hanggang ngayon. Ang pagtuklas sa bundok ay malapit na kaugnay ng ekspedisyon ni Hiram Bingham noong 1911. Sa tulong ng lokal na kaalaman, dinala si Bingham sa Huayna Picchu at sa nakatagong lungsod ng mga Inca sa ilalim ng mga dalisdis nito. Ang sandali ng una niyang makita ang mga guho mula sa Huayna Picchu ang nagbukas ng lihim ng Machu Picchu sa buong mundo, na ipinakita ang mga templo, mga fountain, at mga palasyo nito. Sa kasalukuyan, ang pag-akyat sa Huayna Picchu ay itinuturing na isa sa mga pinakahamon at kapanapanabik na karanasan sa Peru. Ang matarik at makikitid na mga daan na may matatarik na bangin ay nangangailangan ng lakas ng katawan at pag-ingat. Ngunit ang nakamamanghang tanawin mula sa tuktok ay gantimpala sa mga may tapang na umakyat. Tinatawag ang Huayna Picchu na Hagdan ng Kamatayan dahil sa sobrang tindi ng talim, kapal ng daanan, at pagkakalantad ng mga sinaunang hagdang bato ng mga Inca na inukit sa mga bangin nito. Ang mga hagdang ito ay matarik na umaakyat sa humigit kumulang 60 degree na anggulo sa tabi ng matatarik na bangin. Kaya kinakailangan ng mga umaakyat na gumamit ng kanilang mga kamay para sa balanse at mag-ingat upang maiwasan ang mapanganib na pagbagsak. Ang pangalang ito ay nagdudulot ng paghanga at takot dahil ang daan ay pisikal na mahirap at mental na hamon. Sinusubok ang tatag ng katawan, liksi, at takot sa taas. Sa kabila ng nakakatakot na pangalan, walang turista ang namatay sa mga hagdang ito. Bagamat may mga aksidente na nangyari sa paglipas ng mga taon, ang Hagdan ng Kamatayan ay may ilang magkakaugnay na kwento at teorya. Malamang na itinayo ito bilang panangga sa depensa, upang maging mahirap ang pag-akyat sa kuta sa tuktok ng Huayna Picchu para sa mga kaaway, at para tanging ang pinakamatatapang na mananakop lamang ang makakaakyat. May naniniwala rin na ang mga hagdang ito ay patungo sa isang celestial na obserbatoryo kung saan pinag-aralan ng mga Inca ang mga bituin na nagpapakita ng espiritual na kahalagahan ng bundok. Sinasabing ang Huayna Picchu ay isang sagradong taguan para sa mga mataas na pari na nagbibigay ng relihiyoso at ritual na kahalagahan sa pag-akyat at sa mismong lugar. May mga alamat din tungkol sa mga nakatagong kayamanan, mga hindi pa natutuklasang lagusan, at mga nakalimutang ritual na nakabaon sa mga guho sa kahabaan ng daan. Ang pag-akyat sa Hagdan ng Kamatayan ay isang pisikal na hamon at isang paglalakbay sa mga misteryo ng Inca na inhenyeriya, espiritualidad at depensa. Ang mga matagumpay na makakaakyat dito ay ginagantimpalaan ng nakamamanghang tanawin ng Machu Picchu, ng mga Andes at ng paligid na tanawin, kaya ang pag-akyat ay isang makabuluhan at hindi malilimutang karanasan. Ang mga Inca ay nagdisenyo ng matarik at matibay na mga hagdang bato ng Huayna Picchu nang walang makabagong kagamitan sa pamamagitan ng pagsasama ng malalim na kaalaman sa likas na materyales, malikhaing mga pamamaraan, at matinding paggawa. Pagpili at paghubog ng bato, kinukuha ng mga Inca ang matitibay na batong bulkaniko tulad ng andesite at granite mula sa mga kalapit na bundok na pinipili dahil sa tibay at kakayahang makatiis sa lindol. Hinuhubog nila ang mga batong ito gamit ang mga kasangkapang tanso at tanso bronze, pati na rin ang mas matitigas na bato tulad ng hematite.
Sa pamamagitan ng mahabang proseso ng pagtuklap at paggiling upang makamit ang makinis at tumpak na mga gilid, ashlar masonry, ang mga bato ay inukit ng paisa-isa upang magkasya ng perpekto nang walang ginamit na mortar. Isang teknik na tinatawag na ashlar masonry. Ang katumpakan na ito ang nagbigay daan upang maging napakatatag at flexible ang mga hagdan at pader. Kaya nitong tiisin ang lindol sa pamamagitan ng bahagyang paggalaw at muling pagbalik sa orihinal na posisyon. Paggamit ng likas na anyo ng lupa, direktang inukit ang mga hagdang bato sa mga bangin ng bundok, gamit ang natural na talim at hugis ng mga bato. Ito ay nakabawas sa pangangailangan ng malawakang artipisyal na konstruksyon at naging likas na matibay ang daanan dahil sa matibay na pundasyon ng bato. Sa ganitong paraan, naipakita ng mga Inka ang kanilang kahusayan sa inhenyeriya at paggalang sa kalikasan sa paglikha ng mga hagdang bato ng Huayna Picchu. Transportasyon, paglalagay, at inhenyeriya ng mga hagdang bato sa Huayna Picchu, walang gulong o bakal na kagamitan, ginamit ng mga Inka ang mga kahoy na rolyo, lubid, rampa, at purong lakas paggawa upang ilipat ang malalaking bato sa kanilang mga lugar. Malamang na ginamit din nila ang tubig o basang lupa upang mapadali ang pagdulas ng mga bato. Paggawa at kasanayan, libu-libong bihasang manggagawa, kabilang ang mga tagahubog ng bato, inhinyero, at mga tagapagtayo, ang nagtulungan sa ilalim ng organisadong sistema ng paggawa na tinatawag na MITA. Ang kanilang kasanayan at koordinasyon ang nagbigay daan upang malikha ang mga komplikadong estruktura tulad ng mga hagdan kahit na walang makabagong makinarya. Inhenyeriya ng hagdan ng kamatayan. Nilikha ng mga Inka ang mapanganib na hagdan ng kamatayan sa Huayna Picchu gamit ang pambihirang talino upang protektahan ang kanilang sagradong lugar sa pamamagitan ng pagsasama ng likas na heograpiya at advanced na paggawa ng bato. Inukit nila ang matarik at makikitid na mga hagdang bato na may tinatayang 60° na anggulo ng direkta sa mga bangin ng bundok na nagresulta sa isang daan na pisikal na mahirap at delikado akyatin, na epektibong pumipigil sa mga mananakop at hindi otorisadong mga bisita. Ginamit nila ang likas na talim ng bundok at matatarik na bangin bilang kalamangan sa depensa, kaya ang pag-akyat ay mapanganib at naaabot lamang ng mga maliksi at matapang, inhenyeriya, kahalagahan, at katangian ng Huayna Picchu. Tumpak na paggawa ng mga bato ng walang mortar, kung saan ang mga bato ay inukit at pinagsama ng napakahigpit na walang puwang na naiwan, na nagsisiguro ng tibay at katatagan kahit nasa matatarik na dalisdis. Estratehikong paglalagay ng mga hagdan na patungo sa mahahalagang seremonyal at depensibong lugar, tulad ng posibleng celestial na obserbatoryo o taguan para sa mga mataas na pari, na pinagsasama ang espiritual na kahalagahan at seguridad. Ang mga hagdang ito ay bahagi ng mas malawak na paraan ng mga Inka sa pagtatanggol na kinabibilangan ng mga likas na hadlang tulad ng mga buhawi ng ilog Urubamba at mga itinayong kuta sa makikitid na talampas. Kaya't halos hindi matatablan ang Machu Picchu at ang mga kalapit na lugar. Ang kahusayan ng mga Inka sa pag-angkop ng konstruksyon sa mabatong lupain ay makikita rin sa kanilang malawak na mga daan, mga tulay na nakasabit, at mga hagdang-hagdang palayan na lahat ay idinisenyo upang mapanatili ang kontrol at komunikasyon sa buong imperyo. Ang Huayna Picchu ay espesyal dahil sa ilang dahilan na pinagsasama ang likas na ganda, kultural na kahalagahan, at makasaysayang importansya, sagradong lugar at espiritual. Ang Huayna Picchu ay isang sagradong bundok para sa mga Inka kung saan isinasagawa nila ang mahahalagang seremonya at ritual na nagpapakita ng malalim nitong espiritual na kahalagahan sa kultura ng Inka, iconic na tanawin. Matayog itong nakatayo sa likod ng Machu Picchu na bumubuo ng kilalang tanawin na naglalarawan sa mga tanyag na larawan ng sinaunang kuta. Ang matulis at berdeng tuktok nito ay isang mahalagang simbolo ng lugar. Hamong pag-akyat na natatangi, nag-aalok ang bundok ng isa sa mga pinakamatarik at hamong mga trail sa paligid ng Machu Picchu. Kabilang ang sikat na hagdan ng kamatayan. Nangangailangan ang pag-akyat ng pisikal na lakas at liksi, at ginagantimpalaan ang mga umaakyat ng nakamamanghang tanawin ng Machu Picchu at ng mga nakapaligid na Andes, himala ng Inca engineering. Nagtayo ang mga Inca ng mga hagdang-hagdang palayan, mga templo, at mga hagdan sa matatarik nitong dalisdis na nagpapakita ng kanilang pambihirang kakayahan sa arkitektura at inhenyeriya na angkop sa mabatong at mahirap na lupain. Estratehiko at depensibong papel, malamang na nagsilbihang Huayna Picchu bilang isang tanawan upang bantayan ang paligid at protektahan ang Machu Picchu mula sa mga posibleng banta, gamit ang matayog nitong taas at mahirap na daanan. Kultural at simbolikong kahalagahan, sumisimbolo ang bundok ng sagradong heograpiya at kosmolohiya ng mga Inca, na nagpapakita ng koneksyon sa pagitan ng mundo at ng banal na mga nilalang.
Ang mga hagdang-hagdang palayan at mga templo nito ay naglalaman ng masalimuot na mga simbolikong kahulugan at nagpapakita ng maayos na ugnayan ng mga Inca sa kalikasan. Itinuturing ang Huayna Picchu bilang isang sagradong lugar at espiritual na sentro ng mga Inca dahil naniniwala sila na ang mga bundok ay makapangyarihang buhay na nilalang na nag-ugnay sa mundo at sa mga Diyos. Tinitingnan nila ang matayog na presensya ng Huayna Picchu bilang isang espiritual na tulay sa pagitan ng tao at ng mga Diyos. Kaya ito ay naging lugar ng pagsamba at mga ritual na alay, espiritual na ugnayan sa mga Diyos, malamang na inialay ang Huayna Picchu sa mga Diyos ng mga Inca na may kaugnayan sa kalikasan, tulad ng araw, buwan, at lupa. Ang pagkakaroon ng Temple of the Muon sa mga dalisdis nito ay nagpapahiwatig na ginamit ang lugar para sa pagsamba sa mga celestial na Diyos at mga seremonya bilang paggalang sa mga ito, bahagi ng sagradong heograpiya. Ang bundok ay bahagi ng isang network ng mga sagradong lugar na pinagdugtong-dugtong ng mga daanan na sumasalamin sa paniniwala ng mga Inca sa isang makapangyarihan at espiritual na kapaligiran. Ang network na ito ay nag-ugnay sa Machu Picchu, Sacred Valley, Cusco, at iba pang mahahalagang lokasyon na binibigyang diin ang papel ng Huayna Picchu sa mas malawak na kosmolohikal na sistema. Astronomical na pagmamasid, iniaayon ng mga Inca ang mga estruktura sa Huayna Picchu sa mga pangyayaring celestial. Gamit ang bundok bilang isang obserbatoryo upang subaybayan ang mga bituin at planuhin ang mga kalendaryong pang-agrikultura at panrelihiyon. Pinatibay ng koneksyong ito sa kalawakan ng espiritual na kahalagahan ng bundok, mga ritual at alay, ipinapakita ng mga ebidensyang arkeolohikal at tradisyon ng mga Inca na ang Huayna Picchu ay isang lugar para sa mga seremonyang panrelihiyon, pagsamba sa mga ninuno at pag-aalay sa mga lokal na Diyos. Ang mga gawaing ito ay nagpapakita ng papel ng bundok bilang isang sagradong espasyo kung saan hinahangad ng mga Inca ang pabor ng mga Diyos at pinananatili ang pagkakaisa sa kalikasan. Simbolo ng kapangyarihan ng kalikasan, ang pananaw ng mga Inca sa mundo, na kilala bilang Andean Cosmovision, ay nagbibigay diin sa pamumuhay ng may pagkakaisa sa mga puwersa ng kalikasan. Ang mga bundok tulad ng Huayna Picchu ay itinuturing na mga tagapangalaga at pinagmumulan ng enerhiya ng buhay na sumasagisag sa espiritual na diwa ng mismong lupa.